Sis, nasimulan ko na. Ako na. Nasimulan ko na nga pati yung... Ako nga. Sana all. Ano? Saan ka ba mas nasasarapan? Babae o sa lalaki? Parang pareho lang naman. Pareho lang. Habang nagdidilig ng halaman si Isabel, mayroon darating na delivery rider dala ang parcel nito. Ngunit sambit ng rider na kailangan raw kuhaan ng larawan si Isabel bago nito makuha ang parcel. Subalit tila iba ata ang pakay ng rider sa larawan ni Isabel kaya kailangan niya pa ng ganoon. Makikilala ang mapagmahal na asawa ni Isabel na si Roland at nagregalo ito sa kanya dahil ikapitong anniversary na rin ng pagsasama nila. Sumunod noon bago pa mantikman ang pagkain na nakahanda sa lamesa, tila hindi na nakatiis si Roland at mas inuna nitong tikman ng asawa. Kaya ang mga susunod na eksena ay alam nyo na siguro iyon mga lodi. Sa 7 taon na pagsasama ng mag-asawa, hindi pa rin magkaroon ng anak si Isabel kahit na anong gawin nila. Kaya halos mainggit na ito sa kanyang kaibigan na mayroon ng kompletong pamilya kasama ang mga anak. Kilalanin naman natin si Joan na siyang kaibigan ni Isabel at tumawag ito sa kanya dahil manunuluyan raw ito sa bahay niya. Agad pumayag si Isabel dahil matagal na rin silang hindi nagkita. Hindi ka naman basta-basta tumatawag out of nowhere, no? Ano ngang meron? Eh kung okay lang sa'yo na makikistay muna ako sa'yo. Sige, walang problema. Sige sis, salamat ha. Matapos may baba ang telepono, biglang nakaramdam ng pagduwal si Isabel at sa puntong iyon isang bagay lang ang nasa isip niya. Kaya nang masigurado na buntis na nga ito, agad niya ring sinabi kay Roland. Hindi mapagsidlan ang labis na saya ng mag-asawa dahil sa wakas ay magkakaanak na sila. Ngunit isang hindi magandang balita agad ang nalaman ng dalawa tungkol sa kanilang doktor. Sambit ng doktor na sobrang maselan daw ng pagbubuntis ni Isabel sa dahilang hindi normal ang mga naging resulta tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang balitang iyon ay lubos na dinamdam ni Isabel dahil sa tagal ng paghihintay nilang magkaroon ng anak ni Roland ay ganoon pa nga ang naging resulta. Subalit sa araw na iyon ay siyang darating naman ang kaibigan ni Isabel na si Joan at sinabing ngayon na ito titira sa bahay niya. Sa pag-uwi ni Roland, bigla nitong yayakapin ang nagbibihis na si Joan dahil inakala niya na asawa niya ang naroon. Lumabas si Isabel na tila nasugatan ito sa kamay at sa mga oras na iyon ay doon na rin makikilala ni Roland si Joan. Sa pagdating na iyon ni Joan sa buhay ng mag-asawa, tila itong Roland ay pinapasok ang kanyang imahinasyon tungkol sa makamundong gawain. Ngunit pilit niya naman nilalabanan ang tukso sa malaperpektong hubog ng katawan ni Joan. Habang di naramdam pa rin ni Isabel ang tungkol sa kanyang dinadala, naroon naman ang kaibigan niya upang tulungan itong makalimot kahit paano. Maging sa gawaing bahay ay ginawa na rin ni Joan dahil nakikitira rin naman siya doon. Ngunit isang eksena ang magpapabago sa tunay na mararamdaman ni Isabel tungkol sa kanyang kaibigan. Matapos noon, biglang pumasok sa CR si Joan habang naliligo si Isabel at nagsabi ito na siya na raw magsasabon sa katawan ni Isabel. Habang nasa trabaho, labis pa rin ang pag-aalala ni Roland dahil sa stress na kinakaharap nilang mag-asawa. Naisip naman bigyan ng makeover ni Joan si Isabel at kasabay noon nagkaroon rin sila ng photoshoot. Subalit sa kalagitnaan ng kasiyahan ng dalawa, dito na rin nila magagawa ang magkiskisan ng mga kepyas nila na talaga namang. Subalit sa gitna ng hapagkainan ng tatlo, tila masaya na rin si Isabel dahil sa nangyari. Napansin naman iyon ni Roland, ngunit may parang iba itong napapansin dahil sa sobrang close ng dalawa. Habang mag-isang nag-iinom si Joan, lalabas si Isabel para uminom ng tubig at tatanungin ito na kung saan daw ito mas nasasarapan. Sambit naman ni Isabel na halos parehas lang naman raw ang babae at lalaki. Sabay balak sanang halikan ni Joan si Isabel ngunit umiwas ito dahil naroon si Roland. Ngunit kinabukasan sinabihan ni Isabel si Joan na kung hanggang kailan daw ito titira sa kanila. Nagsabi kasi si Roland na gusto niya na raw umalis si Joan dahil naiilang siya dito at wala na silang privacy ng mag-asawa. Bagaman walang magagawa si Joan sa gustong iyon ni Roland, ngunit tinanggap niya na lang iyon ng maayos. Nang biglang uminit ang usapan ng magkaibigan hanggang sa nauwi sa nagbabagang kiskisan na talaga naman. Ngunit kinumpronta ni Roland si Joan at sinabing nakita niya raw na may nangyayari sa kanila ni Isabel. Narinig at nakita kong kababoy na ginagawa niyo. Alam kong niloloko niyo lang ako. Mahal namin ng isa't isa. Mahal! Anong susunod mong sasabihin sa akin? Na ang babae para lamang sa lalaki? Sa gitna ng pagtatalo ng dalawa at sa hindi inaasahan na may mangyayari din sa kanila, dahil sa nangyari kina Joan at Roland, malalaman nito na siya ay buntis na. Suportado naman ni Isabel ang kaibigan at handang tumulong na palakihin ang bata. Nang dumating doon si Roland, hindi naman sinabi ni Joan na siya nga ang ama ng dinadala niya sa tiyan.
Subalit hindi rin magtatagal at malalaman rin ni Roland na siya ang ama ng pinagbubuntis ni Joanne. Hindi malaman ng dalawa na kung ano nga ba ang dapat nilang gawin sa magiging anak nila, ngunit naroon pala si Isabel at narinig ang lahat ng usapan ng dalawa. Dahil doon labis na nagalit si Isabel kay Joanne at sinabihan niya ito ng masasakit na salita na akala mo na wala itong ginawang kasalanan, hanggang sa nagawa na rin palayasin ni Isabel si Roland dahil sa bugso ng damdamin. Makalipas ang panahon muling nagkita ang magkaibigan at inamin sa bawat isa kung ano ang kanilang mga pagkakamali. Balak sanang ibigay ni Joanne kay Isabel ang magiging anak nito ngunit hindi tinanggap ni Isabel. Anak mo yan. Pero mas deserve yung magkaanak. Keep the baby. Binigay sa'yo yan for a reason. Don't deserve your kindness, Isabel.